Samantala, formal nang inihain ni Member of Parliament Attorney Naguib Sinarimbo ang panukala na magbibigay ng one-time death benefit at permanent disability assistance na 500,000 hanggang 1 million pesos sa mga barangay officials at sangguniang kabataan chairpersons na pumanaw at naging permanently disabled habang aktibo sa serbisyo. Ang detalye mula kay Naphtali Velarde. Pagbibigay ng one-time death benefits at permanent disability assistance na 500,000 hanggang 1 million pesos sa mga barangay officials at sangguniang kabataan chairpersons na pumanaw at naging permanently disabled habang aktibo sa serbisyo ang isinasaad sa Parliament Bill No. 379 na inihain ni MP Attorney Naguib Sinarimbo. Layunin ng panukalang batas na magtatag ng Barangay Officials Benefit Investment Fund, isang programa na dinisenyo para suportahan ang frontline grassroots leaders sa rehiyon. Sa ilalim ng proposed bill, maglalaan ang Bangsamoro Government ng paunang pondong 100 million pesos mula sa taunang budget nito. Ang halaga ng tulong pinansyal na ipagkakaloob ay maglalaro mula 500,000 hanggang 1 million pesos, depende sa tungkulin ng opisyal at sa tindi ng kanyang kapansanan, batay sa pagtaya ng Ministry of Finance, Budget and Management. Ang claim sa ipoproseso ng Ministry of Interior and Local Government at aprobahan ng Bangsamoro Treasury Office upang matiyak ang agarang tulong sa mga naulilang pamilya at disabled officials. Sakop ng panukala ang punong barangay, barangay kagawad, barangay secretary at treasurer, SK chairpersons at indigenous people's mandatory representatives. Upang masiguro ang sustainability ng pondo at pagsunod sa Islamic finance principles, ang BOBIF ay investment sa Sharia-compliant financial instruments at pamahalaan sa pamamagitan ng Taburo Fund, isang Islamic cooperative insurance mechanism na pangangasiwaan ng isang lisensyadong tafakul operator. That would increase the death benefits at saka permanent disability benefits ng mga barangay officials, including SK members, from yung current na 20,000 from 500,000 to 1 million. At ang innovation na ini-introduce natin ay hindi kailangan i-cash out ng region yung lahat ng pera na gagastusin doon. So we will set up a trust fund or an investment fund which can either be managed by the Bureau of Treasury o kaya i-procure niya yung services ng manager ng takaful o yung Islamic insurance. Inilarawan ng mambabatas na isang moral obligation ng proposed measure at pagkilala sa sakripisyo ng mga lokal na opisyal at youth leaders na madalas nahaharap sa panganib pero nananatiling uncompensated. So we've spoken to Amana Bank at saka Pro-Life UK na merong existing na Islamic finance product na pwedeng gamitin. So yun, may increase mo yung benepisyo ng mga tao nang hindi mo kailangan i-overburden yung fiscal position ng region. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.